Live sa Balete PNP, no? We have this morning si Police Lieutenant Tracy Bulanon. Sir, hihingi kami ng background sa incident na nag-viral nga sa social media ngayon dahil sa sinasabing pagkakuryente, no? And may separate kayong investigation sa incident, sir? Good morning no sa lahat ng tagapakinig, mga nanonood ng Energy FM, Radyo Tudo at saka sa Radyo Mercado. Good morning. At saka sa Radyo Brigada. Kasi kahapon pumunta dito yung misis na nag-request siya na ipablatter yung nangyari na nakurinti daw yung mister niya, yung biktima. So, yun nga na tumawag daw siya ng taga MDRI mo at yun nga na dinala doon sa Kalibo sa Provincial Hospital. So, sa samaang palad, yun nga na-declare na dead on arrival yung yung biktima. Sige, sir. Upon receipt ng investigation, kayo sir nag-conduct din ng investigation doon sa area? Hindi na sir, kasi within sa na yan, between sa MDRI mo na yan at saka sa pamilya ng biktima. Oo. So sa kanila yan, mas maganda siguro na kunin lang yung side ng MDRI mo. Kasi based naman kami sa facts kung ano yung ni-record ng pamilya ng biktima, doon na lang kami mag-base. Basta ang sabi niya, ganun nangyari, na kurinti yung mister niya, tumawag siya ng taga-MDRI mo, dinala sa ospital, na-declare na dead on arrival doon sa ospital. Sir, nagkaharap dito yung family at yung medic mismo nag-assist or pamunuan ng MDR dito sa police station po? Yes ma'am, nung pumunta dito yung misis, yung asawa ng biktima, at saka yung concern na gusto niyang magreklamo sa MDRIMO, tinawag na lang namin yung presence ng taga MDRIMO para sila na lang mag-usap. So doon na lang kami, sila na lang nag-usap. At saka kung ano yung record na incident ng biktima, doon lang kami sa record. Kasi sa nature offense kasi parang kanyan civil indemnity, yung hindi naman kasama dyan criminal na kaso. So sa kanila na lang yan. So, So, wala pa namang sabi yung family if magpa-file sila ng kaso, sir, sa MDR? Wala naman naman. Basta yung nagsabi lang siya dito ng mga yung mga nasakit, yung mga damdamin niya. Siyempre natural naman yan na siguro na pag namatayan yung asawa, natural talaga na magsasalita yan ng kung ano. So doon na lang kami nag-base sa facts. If ever sir nga magporsige pa sa kaso ang pamilya, pwede na i-file through private lawyer. Sa private lawyer siguro, probably. Siyempre ang MDRI mo kasi under yan sa LGU. Depende yan sa LGU kung ano yung action taken nila yan sa MDRI mo. May arrangement to. Pero may binigay po kayong advice sa sir, sa family po. Yun na naman, dahil yung diri mo under sa LGU, punta lang sila doon sa office ng kan. Kasi yung nakalib kasi si Mayor ngayon, yung OIC ngayon si Vice Mayor. Doon na lang niya ipaabot yung reklamo niya diyan sa MDRI mo, kung ano man ang reklamo niya. Kung meron man. Dito ba kahapon, sir, sa nangyaring pag-meet up, may initial na agreement between both parties na nireflect sa record ninyo or sa kanila na lang din nangyari? Sa kanila na lang din, sir. Yung blatter na lang sila amin yung nangyari. Okay. Sige. Pero sa report ni Mrs., na-state ba niya kung ano talaga yung nangyari? Parang revelation niya, what really transpired doon sa bahay nila? Pinareflect niya pa sa blatter? Walang sir, limited lang yung kanya. Kung yung mga importante na yung details, yung sinabi niya. Pero siyang marami siyang sinabi dito lang sa ano. Kasi pag ilagay natin sa blatter, napakalaba. Basta yung pinaka-basic lang na kuryente si Mr. niya, ganun, and then transported. Ayun, sige. So, isolated case naman to, sir, sa part ninyo? Yes sir, oo. Ay, dugang tanga, ano? Sir, on the other hand, pwede ka ba magtanong sa pinaka-latest na update dun sa incident po ng pagnanakaw sa Feliciano? Yes ma'am. Ano po yung pinaka-latest na investigation dun, sir? Kasi doon pumunta dito ma'am yung teacher dito sa barangay sa Feliciano Elementary School. Doon nagreklamo nga siya habang sa flag raising ceremony siya, mga 7:30 ng umaga. Pag after ng flag raising ceremony, pumunta siya doon sa
sa classroom niya, diyan na napuna nung pag-open niya sa wallet niya, wala na yung pera niya na 1,400. So hindi siya maniniwala na basta na lang yun mawala kung walang dahilan. So mayroon pala na CCTV doon. Doon nakita ang mayroon palang tao na nakapasok tapos nagmamadaling lumabas. Ang kwan lang doon kasi blurred. Ay. So kung doon kami magbe-base, wala talaga, hindi talaga ma-identify. Nagtanong-tanong din kami doon sa labas, baka mayroon pang except na footage, wala. Hanggang kagabi mayroon kaming nakuha na person of interest. Follow up, nakapunta pa doon sa katabing bayan. So na-identify yung nakapasok pero hindi pa namin makuha yung ang complete na pangalan ng person of interest na magiging suspect na natin yan na involved din sa mga pagnanakaw. Mga kaso lang hindi na siguro na-report. Kaya according doon sa informant namin na palagi yan nagnanakaw. So, hindi taga-Balite, sir? Hindi taga-Balite? Hindi. Sa taga-balita. Porsigido si complainant na mag-file ng reklamo, sir? If ever? Hindi kasi kahapon wala naman siya sinabi na magrereklamo siya. Gusto lang niya for awareness. Baka mapadaan o kung may mangyari na same scenario na gano'n, maging aware yung tao. Pero once na ma-complete na namin yung investigation, makuha na namin yung detail doon sa suspect, iporsige namin niya na mag-file yung kaso sir. Regular filing. Regular filing. Sir, parang hindi ito first time na nakawal yung school kasi last time parang niransak din yung computer room nila, sir. Na-remember ko po. Yes ma'am, yung pagka-umaga na-discover na kasi pinasok ko gabi. Walang guard dun sa area, sir. Wala silang guard. Ano sa nagagaro? Naman, basta paggabi, wala sa house namin yan ng mga kanunan ng mga gwardiya pagdating ng gabi. Pero siyempre sa part yun, sir, yung police visibility tsaka yung Yes, information dissemination din. Regular naman yung police visibility, nag-iikot yan. Pero pag mga ganyan kasi, na hindi kasi natin ma-control yung tao pag ganong school yan. Kasi may mga bakod, mayroong mga daanan dyan na hindi makikita ng tao. Siyempre, papasok talaga. Pag mayroong opportunity, yung magnakaw talaga yan. Kumantalay na yung police. So, ito sir na 1K lang talaga kinuha ng wala sabi sir. Actually, ma'am, 1,400 yung dineclare niya na wala doon sa wallet. Sa bag po ng teacher. O, sa bag niya, ma'am. Pero may wallet yan na doon talaga yung pera. Tapos yung wallet nakapasok doon sa bag. Ano sir, sarado po yung classroom or bukas po? Open na. Kasi nakapasok na sa doon sa Pero kung nakalakak siguro yon, hindi yan makapasok. Sir, may advice tayo sa mga schools natin o even sa mga teachers kasi nangyari na po ito, sir. Kasi nga may part na rin ng yung regular na routine namin na pumupunta sa mga schools. Pina-advisean namin na kung pwede na lang i-secure nila yung school, yung classroom nila, isarado yung pintuan pati mga bintana. At huwag mag-iwan ng mga valuables para wala silang makukuha doon sa school. Kasi pag habang may alam ng ng magnanakaw ng mayroong valuables diyan, hanap talaga yung paraan niya na kukuha ng magnanakaw talaga yan. Para wala silang makuha, huwag na lang mag-iwan ng valuables. Siguro hindi naman sila kukuha niya ng mga papel o kung ano diyan. Pira lang naman habol diyan, cellphone o mga laptop. Pwede dalhin na lang. Especially ngayon, buwan na ng August. Pero uso yung pagnanakaw. Sir Rizzy, maraming salamat po sa information. Magandang